Buksan natin ang ating mga Biblia muli sa Efeso chapter 4. Akala ko magtatapos na po tayo ngayon sa chapter 4, pero meron pang isang sermon pang kasunod at lilipat tayo sa chapter 5. Efeso chapter 4, verses 25 hanggang 32. Ang pag-aaralan po natin ay verses 31 and 32. Basahin po natin, verse 25. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Humihingi po kami ng liwanag mula sa iyong Holy Spirit, Panginoon, na ikaw po ang mag-enlighten sa aming puso at kaisipan, na hindi lamang namin maunawaan ang iyong mensahe ngayong umaga, kundi maisabuhay namin, Panginoon, maranasan ka namin sa aming mga buhay. Ito ang pinaka-importante na kailangan namin, Panginoon, ang maranasan ka namin. Maging gracious ka para sa glory ng iyong pangalan. Amen. Amen. Sa natitirang dalawang bersikulo ng chapter 4, si Apostol Pablo ay magpapatuloy sa kanyang pagbibigay ng exhortation, mga kautusan para sa mga Ephesians at para sa atin, kung papaanong sa ating practical na pamumuhay ay mag-manifest, makita ang bagong buhay na meron tayo kay Jesus. Kung papaano natin talikuran, patayin ang kasalanan at i-apply, i-cultivate, i-develop ang bagong spiritual life na itinanim ng Holy Spirit sa atin. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, si Pablo ang sabi niya, hindi naman siya interested sa simpleng pagbabago lang ng ugali, sa simpleng pagkakaroon ng mataas na moral. Ang pagbabago na gusto niyang makita ay ang pagbabago ng ugali na expression ng bagong spiritual life na itinanim sa atin ng Holy Spirit. Sa verses 31 to 32, i-remind tayo ulit ni Apostol Pablo in general sa mga kautusan na napag-aralan na natin sa verses 25 hanggang 29, patungkol sa galit, patungkol sa pagsasalita at iba pa. Baka isipin natin na umulit lang si Apostol Pablo. Hindi po.
Mahalaga na makita natin na merong progress ang mga kautusan na kanyang ibinigay. So verses 25 to 29, ang tinatarget ni Apostol Pablo ay ang ating behavior, ang ating conduct bilang mga Kristiyano. Pero pagkatapos ng verse 30, mas naging intimate, personal si Apostol Pablo na tinatarget niya ngayon sa verses 31 and 32 ay ang estado ng espiritu natin, ang ating inner being. Kaya naman pansinin po natin sa verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Makikita natin ito ay tumutukoy sa estado ng ating kaluluwa. Tumutukoy sa strength na nanggagaling sa ating inner being. At ibinigay ni Apostol Pablo ang mga ito pagkatapos niyang sabihin sa verse 30 na huwag nating pigatiin ang Espiritu ng Diyos. So hindi lang natin makikita ang progress ng mga kautusan na inilalatag ni Apostol Pablo, kundi sinasabi rin sa atin na ang tunay na pagbabago sa ating practical na buhay nanggagaling sa ating inner being, sa ating kaluluwa. May pag-uuna, may prioridad ang estado ng kalagayan ng ating inner being bago ang panlabas nating buhay. Isang prinsipyo na kailangan nating i-remind palagi ang ating sarili. Matagal tayong nasanay sa lumang buhay natin na nakafocus tayo mainly sa panlabas nating buhay na pinapabayaan nating mabulok ang ating inner being. Ang isang patunay dyan ay ang kawalan natin ng interest sa ating daily devotion, sa ating meditation ng Word, sa ating self-examination, sa ating fellowship sa Panginoon sa panalangin. Mainly ang tinatarget ng mga ito ay ang ating puso, ang ating inner being. Sa mga pinagbabawal ni Apostol Pablo sa verse 31, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Maaalis natin ang mga kasalanan na yan sa buhay natin kung maunawaan natin at maranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa ating maraming mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagme-meditate ng pag-ibig ng Diyos na sa kabila ng pagiging masama natin, bakit niya pinatawad ang marami nating kasalanan. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng ating daily devotion, binabago ng Holy Spirit ang ating inner being, ang ating puso. At ang pagbabagong ito sa ating loob-looban, lalabas yan sa ating practical na pamumuhay. Ganito ang tunay na pagbabago, tunay na Christian behavior na acceptable sa Diyos. Kung ang Panginoon, binibigyan niya ng mataas na value ang ating inner being kaysa sa panlabas, sana ganun din ang ginagawa natin. Ang malaking labanan sa buhay pananampalataya, ang pagbabago na ginagawa ng Holy Spirit sa atin, nangyayari yan sa ating daily devotion sa Word and prayer. Kamukha ng dati, nag-umpisa si Pablo sa mga negative, sa mga kasalanan na dapat nating talikuran. Pagkatapos ay ang positive, mga graces na kailangan nating i-practice, i-develop. Sa pangatlo ay bibigay niya ang reason, kanyang argument,
bakit natin kailangang sundin ang kautusan na ito? So tingnan natin una ang mga kasalanan na dapat nating talikuran. 31, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Mabilis nating mapapansin na very particular si Apostol Pablo sa paglilista ng mga kasalanan na dapat nating talikuran, iwaksi. Na sinasabi sa atin, kailangan din tayong maging particular. Alam dapat natin in particular ang mga kasalanan na ating ginagawa na dapat nating i-confess. Kapag nagko-confess tayo ng kasalanan, hindi po pwedeng patawarin mo ko, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan, period. Hindi. Makikita natin, detalyadong ibinigay ni Apostol Pablo, magkaiba ang pait, ang galit, ang pag-aaway, paninirang puri, at lahat ng klase ng kasamaan. Very particular. At dito pumapasok ang tamang pagkakaunawa sa mga kautusan. Kapag naunawaan natin ang mga kautusan ng Diyos, maunawaan natin in particular ang iba't ibang kasalanan na laban sa mga kautusan ng Diyos. At kapag meron tayong particular na kaalaman sa mga kasalanan, ito ang magtutulak sa atin na magbibigay sa atin ng malalim na appreciation sa righteousness, sa holiness ng ating Panginoong Yesus bilang ating kahalili. At ito ang magdudulot ng maturity sa atin. So verse 31, pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang pag-uugali, ang pananaw, at inner life ng mga taong wala kay Jesus. Ang verse 31 ay ang pag-uugali ng mga hindi mananampalataya kay Jesus, na normal lang sa mga hindi mananampalataya, at ito ang ating default setting, na meron tayong bitterness sa puso natin na ating kinukupkop. Normal lang sa mga hindi mananampalataya ang pag-aaway, at ito ang nakikita natin kahit sa mga magkakapatid, kakapamilya, kakamag-anak, normal ang pag-aaway. Kapag walang ginagawa, ang mga unbelievers, normal lang na lumabas sa kanilang bibig ang paninira ng reputasyon ng ibang tao. Ang general tenor ng isang unbeliever ay hindi niya mahal ang kanyang kapwa. Kaya niya sinisiraan, ninanais na masira. Sabi ni Apostol Pablo, talikuran at alisin natin ang mga kasalanang ito na parte ng lumang buhay natin. Tingnan natin, una, ang bitterness, ang pait. Ang bitterness, ito ang estado ng ating kaluluwa kung saan nananatili ang pait, ang desire na gusto nating gumanti sa taong gumawa ng masama, ng kasalanan sa atin. Ito ang estado ng puso natin na nag-withdraw na tayo sa ating pag-ibig sa ating kapwa. At ito ay bilang parusa sa kasalanan na ginawa sa atin. Ito yung nanlalamig na tayo sa ating relationship sa taong nagkasala sa atin. Iniiwasan na natin ang taong gumawa ng masama sa atin. Ang bitterness ay nag-uumpisa sa simpleng sakit ng loob dahil merong ginawang masama sa atin. Pero dahil inalagaan, pinakain, kinupkop ang sakit ng loob na ito, lumaki ito at naging bitterness. Naging mapait ang puso natin. Naranasan natin ito dati sa lumang buhay natin na kaya nating magpanggap kahit na galit tayo sa isang tao, nagpapanggap tayo sa ating panlabas na civil tayo, na loving tayo, pero deep within,
ay merong bitterness. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, hindi sapat ang pagpapanggap at hindi tama. Kailangan nating alisin ang pagpapanggap, i-deal natin ang bitterness. Kailangan nating magpatawad sa taong nagkasala sa atin. Kapag puno ng pait ang puso natin, alam po ba natin na lahat ng nakikita natin sa lente ng pait na nasa puso natin. Sa isang taong bitter, nahirapan siyang paniwalaan ang mabuti sa kanyang kapwa. Pero mabilis siyang makita at paniwalaan ang masama. Sa kapwa niya, na nakikita man niyang gumagawa ng mabuti, maghahanap pa rin siya ng pwede niyang i-criticize o punahin o yung motibo. Hindi tama ang kanyang motibo. Anuman ang mabuti na ipakita sa kanya, magiging bulag siya sa 99% na mabuti at ang 1% na mali, yun lamang ang kanyang makikita. Noong hindi tayo mananampalataya, ito ang default setting natin. Bitter tayo. Napakadaling makita ang masama, pero napakahirap i-appreciate ang mabuti na nakikita natin sa ating kapwa. Nakakalungkot kahit sa maraming mga professing Christians ngayon, merong ganito na napapabayaan ang bitterness sa kanilang puso. Alam niyo po ba, sa isang lokal na iglesia, kahit isa lang na merong ganitong bitter na tao, na palaging pumupuna sa mali na nakikita niya, at palaging kino-question ang motibo ng nating mga Kristiyano, alam niyo po ba, kaya niyang i-paralyze ang isang iglesia. Kapag alam mo merong nagbabantay sa iyo at merong pupuna sa iyo, hindi ka kikilos. Mapaparalyze ang buong iglesia. Kaya sabi ni Apostol Pablo, alisin natin ang bitterness sa ating mga mananampalataya. May mga tao naman na dahil sa naranasan nilang matinding kasamaan sa buhay nila, pilit nilang binibigyan ng katuwiran ang pait na nasa kanilang puso. Marami tayong naririnig ng ganito dahil sa masakit o panloloko na naranasan nila sa isang church, totally naging bitter sila sa lahat ng iglesia. So basta sinabi mo ang church, masama ang church. Imbes na pag-ibig, pagmamalupit ang naranasan mula sa mga magulang, kaya nakikita ngayon ang buong buhay na masama. Isang bagay na bantayan natin tayong mga mananampalataya. Merong matinding paghihirap o matinding kasalanan na ginawa sa ating nakaraan na baka hindi natin napapansin, hanggang ngayon ito ang nagko-control sa buhay natin ngayon. Kaya diyan pumapasok ang self-examination, at kung merong bitterness, merong galit sa ating kapwa, nagpapatawad tayo agad-agad. Sa mga susunod nating pag-aaral, makikita natin ang pagpapatawad ay isang protection sa ating mga mananampalataya. Kaya mahalaga sa atin na magalit tayo kapag merong kasalanan, merong mali na ginawa sa atin. Pero agad-agad tayong magpatawad. Merong tamang galit na dapat ipakita laban sa masama, laban sa kasalanan, pero huwag nating pabayaang magtagal ang galit sa ating puso. Manatili ang pait sa ating puso. Kasi sisirain niya ang ating inner being. May nagsabi ng ganito, ang isang ahas, ang isang snake, kaya niyang itago, kaya niyang ikip ang kanyang kamandag na hindi siya nalalason. Pero ang tao, tayong mga tao, kapag itinago natin ang kasalanan, kinupkup natin ang bitterness sa ating puso. Dahil hindi tayo nagpapatawad, sisirain niya ang ating inner being. Parang acid
na sinisira ng acid ang mismong sarili niyang container. So ito ang bitterness na kailangan nating talikuran. Pangalawa, ang galit at puot. Nakita na natin sa ating pag-aaral na merong matuwid na galit. Ngayon, maunawaan natin kung ang galit ay isang power na ibinigay sa atin ng Panginoon upang depensahan kung ano ang importante sa atin at sirain kung ano ang nagiging banta. Ang galit dito, ibig sabihin, ito ay isang settled desire sa ating puso na gusto nating sirain. Ano man ang iniisip nating mahalaga sa atin. At madalas ito ay kasalanan, idols, ang ating pride. Ang puot naman dito ay ang violent outburst ng galit sa pamamagitan ng salita natin. So ang bitterness, kapag kinupkup natin, lalabas yan sa puot. At siguradong lalabas yan sa ating bibig. Kaya ang susunod na ipinagbabawal ni Apostol Pablo, ang pag-aaway o ang clamor. Bilang resulta ng puot, magkakaroon ng sigawan. Pero darating sa punto na meron na rin physical violence. Baka iniisip natin, sa labas lang ang ganitong klaseng pag-aaway. Hindi po, kahit sa mga churches, merong ganitong nangyayari pag-aaway. Nakita na natin, kapag ang galit ay napabayaan, darating sa punto na tayo ang kokontrolin niya. Kapag nakontrol tayo ng galit, meron tayong gagawin at sasabihin na ikasisira ng ating kapwa at madalas yun ang taong dapat na mahalin natin. Susunod na ipinagbabawal ni Apostol Pablo na ito ay bunga ng puot, ang paninirang puri ay inyong alisin. Isang bunga ng puot ay ang paninirang puri ng ating kapwa. Tinatawag din itong slander. Ito ang deliberate na pagsasalita ng mga bagay na kahit totoo ay makakasira sa reputasyon ng ating kapwa-tao. Ginagawa ito madalas na merong enjoyment. Masarap po kasi ang naninira ng reputasyon ng ating kapwa. Nagmumula ito sa ating sinfulness. Alam natin na ito ang katangian ng mga hindi mananampalataya. Normal at parte talaga ng kanilang conversation na pag-usapan at ikalat ang failure, ang kasalanan, ang dumi ng ibang tao. Kung ito ang katangian ng mga hindi mananampalataya, ano ang pagkakaiba nating mga Kristiyano kung tayo mismo ay sinisiraan natin ang reputasyon ng bawat isa? Kung tayo mismo ngayon, nag-level up nga lang, ang sinisiraan na natin ngayon yung mga ibang iglesia. Kasi pinag-uusapan natin ang masama na ginagawa nila o yung ibang mga manggagawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, alisin natin ang paninirang puri. Kasama sa ikasyam na utos, kailangan nating i-preserve, i-promote ang mabuting reputasyon ng ating kapwa. Ang simpleng rule ganito, kung merong ginawang masama ang ating kapwa sa atin, puntahan natin directly. Kausapin natin directly patungkol sa ginawa niyang masama sa atin. Hindi po yung ginagawa natin na kapag mayroong gumawa ng masama, ipapaalam natin, iikot tayo sa lahat ng mga tao, maliban sa taong gumawa ng masama sa atin. Maliban sa lumaki ang gulo, sinira natin ang reputasyon ng tao na nagkasala sa atin. Maraming mga taong na-involved na hindi naman dapat ma-involve. Isang magandang panlaban din sa ganitong klaseng temptation, dahil natural sa ating lumang pagkatao
ang pag-usapan ng masama at mali ng ating kapwa, bakit hindi ang kabaligtaran ang gawin natin? Pag-usapan natin ng madalas at i-practice natin ang pag-usapan natin yung mabuti, yung commendable, yung mabuti na ginagawa ng ating kapwa. Yun ang madalas nating pag-usapan. Sa mga unbeliever, ito yung tinatawag na common grace ng Diyos na hindi totally nabura ang image ng Diyos sa kanila dahil sa pagkakasala. Sa atin na mga mananampalataya, ito ang bunga ng banal na Espiritu, ang kilos ng Holy Spirit sa atin. Kapag madalas nating pinag-uusapan ng mabuti na nakikita natin sa ating kapwa, namamatay yung desire natin na pag-usapan yung masasama na nakikita natin. Ang susunod na kasalanan na pinapaalis ni Apostol Pablo, pati lahat ng kasamaan o malis. Kasama dito ang gossip, kasama dito ang slander, pero lahat kinover na niya, lahat ng pag-iisip natin ng masama, lahat ng desire natin na gawan natin ng masama ang ating kapwa, kailangan nating talikuran, kailangan nating alisin. Ang pait, ang galit, ang puot, ang pag-aaway, paninirang puri, ay inyong alisin pati lahat ng kasamaan. Ang mga kasalanang ito nangyayari in particular kapag merong conflict sa pagitan ng dalawang unbelievers at mahirap sa pagitan ng dalawang mananampalataya. Ito ang mga kasalanan, hindi man natin napapansin, ito ang mga kasalanan na sumisira sa unity, sa order ng isang lokal na iglesia. Kahit sa ating mga relationships, ito yung mga ginagawa natin na sumisira sa relasyon natin sa ating mga kamag-anak, sa ating kapwa-tao. Si Richard Phillips ang nagsabi, kung gusto nating tulungan ng dyablo sa paninira sa gospel, sa iglesia, magkalat tayo ng masamang salita laban sa mga kapatid o laban sa mga ibang iglesia. Tingnan natin ang mga positive naman. Verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Unang mapapansin po natin, ang paraan upang alisin ang kasalanan sa ating buhay ay sa pamamagitan ng pag-cultivate ng mga Christian graces. Kung gusto nating alisin sa buhay natin ang kasalanan, ang mga kasalanan sa verse 31, i-practice natin ang mga graces. I-cultivate natin ang mga graces sa verse 32. Merong tinatawag na expulsive power, ang new life natin na ibinigay ng Holy Spirit. Na kapag na-develop natin ang compassion, ang mercy, ang kindness, ang forgiveness, automatic na aalis ang paninirang puri. Maalis ang galit, ang puot, ang pait sa ating puso. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 5 verse 17. Ang desire ng laman ay laban sa desire ng Espiritu. Ang desire naman ng Espiritu ay laban sa desire ng laman. Ibig sabihin, kung ano ang degree na ang Holy Spirit ang nagkokontrol sa ating buhay sa pamamagitan ng manifestation ng mga Christian graces, yun din ang degree na napapalayas ang mga kasalanan sa ating puso. So, ang buhay pananampalataya, hindi lamang po ang umiiwas tayo sa masama. Kasama yon, pero kailangan din nating i-develop, i-practice, i-cultivate ang mga Christian graces. Kung umiiwas lang tayo sa masama, magiging worse tayo. Hindi aalis ang kasalanan sa ating puso. Tingnan natin ang mga virtues, mga graces
na na gustong i-develop na sinasabi ni Apostol Pablo sa atin. Verse 32, maging mabait kayo sa isa't isa. Be kind to one another. Ang kindness o pagiging mabait ay isang disposition ng ating kaluluwa na gusto nating maging pakinabang sa ating kapwa. Gusto nating maging useful ang ating buhay sa ating kapwa. Gusto nating tulungan ang ating kapwa. Ang kasalanan, nakita natin, sinisira at inaaway ang kapwa. Ang kindness naman, makikita natin, tinutulungan ang kanyang kapwa sa kanyang pangangailangan, material man o spiritual. Ang kasalanan, nakita natin, naghahanap ng pwedeng mapuna na masama sa kanyang kapwa. Ang kabaitan, ang kindness, naghahanap ng pwedeng purihin, i-commend na mabuti sa kanyang kapwa. Si Richard Phillips muli, ang sabi niya, ang isang mabait na Kristiyano, kapag nakarinig siya ng paninira ng reputasyon ng ibang tao, hindi niya ito ipagkakalat. Ang gagawin niya, kapag sinabi sa kanya ang mali tungkol sa ibang tao, pagsisikapan niya na may buong katapatan na i-offset ang mali sa pamamagitan ng pagbabanggit ng mga good qualities ng taong sinisiraan. So magandang i-practice. Pag mayroong taong nagkukwento sa atin at sinisiraan yung ibang tao, imbes na sumang-ayon tayo, bakit hindi tayo maghanap ng mabuti na pwede nating i-commend sa ating kapwa? Ang kasalanan, iniisip niya kung ano ang maitutulong ng kanyang kapwa sa kanya. Ang mabait na Kristiyano, nakakalimutan niya ang kanyang sarili, ang sarili niyang problema, kasi abala siya sa problema ng ibang tao. Ang pagiging mabait ay isang katangian ng Diyos. Sa Lucas chapter 6, verse 35, makikita natin dito, subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, hindi lang yung mga taong mahal natin, pati ang mga kaaway. At gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging katimpala ninyo at kayo'y magiging anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at masasama. Makikita natin na ang Diyos po, hindi natin siya kamukha. Kahit sa mga makasalanan, masasama, unbelievers, makikita natin mabait ang Diyos. Pinapakain niya, sinusustain niya mga unbelievers. Sa Ephesians chapter 2, verse 7, sinabi ni Apostol Pablo na niligtas tayo ng Panginoon, Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ano ang purpose? Upang iparanas sa atin ang kabutihan ng Diyos hanggang sa eternity. Hindi dahil deserving tayo, hindi po. Dahil mabuti ang Diyos. Sa atin na mananampalataya, na hindi lamang natin nararanasan ang common grace, ang common na pagpapala, ang pagkain, pag-iingat ng Diyos sa ating physical na katawan, sa ating pamilya, kundi naranasan natin ang kabaitan ng Diyos nung ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Sinasabi sa atin, hindi ba dapat ganito rin ang maging pag-uugali natin sa ating kapwa? Kahit na yung mga kaaway natin, kahit na yung mga masasama, gusto nating maging useful sa ating kapwa. Ang susunod na virtue, mga mahabagin, tender-hearted, ang pagkakaroon ng malambot na puso. Ang katangian ng isang hindi mananampalataya, matigas ang kanyang puso. Ang ibig sabihin, hindi siya affected, wala siyang pakialam
at hindi niya naunawaan ang paghihirap at kalungkutan ng ibang tao. Naririnig natin ito madalas sa mga hindi mananampalataya. Sadyang mahirap ang buhay, meron tayong kanya-kanyang bigatin. Kung ano ang problema mo, sa iyo yan. Kung ano ang problema ko, sa akin. Kanya-kanya tayo. Ito ang katangian ng mga hindi mananampalataya. Wala silang pakialam sa paghihirap ng ibang tao. Ang isang Kristiyano na mahabagin, malambot ang puso, nararamdaman niya at naunawaan niya ang paghihirap at kalungkutan ng ibang tao. At ito ang magmumove sa kanya para sacrificially tulungan ang kanyang kapwa na maging magaan ang buhay, na mabawasan ang paghihirap ng kanyang kapwa. Ito ang katangian na makikita natin sa ating Panginoong Yesus. Sa Mark chapter 1, verses 40 and following, merong isang ketongin na lumapit sa ating Panginoong Yesus na nakiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. At sumagot ang Panginoong Yesus. Sa verse 41, ang sabi, dahil sa awa, inunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi niya sa kanya, gusto ko maging malinis ka. Ang awa ng Panginoong Yesus ang nagtulak sa kanya para linisin ang ketongin. Sa John chapter 11, kung saan nakita ng ating Panginoong Yesus ang pag-iyak ni Marta, Maria, at ang mga tao dahil sa pagkamatay ni Lazarus, umiyak din ang ating Panginoong Yesus. Naramdaman niya nang may galit ang epekto ng kasalanan sa tao. At ito ang nagtulak sa kanya upang buhayin muli niya si Lazarus mula sa mga patay. Ang awa din ni Jesus ang nagtulak din sa kanya na siya ang umako ng penalty ng ating mga kasalanan dahil miserable ang ating kalagayan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Alam niyo po ba, ang pagkakaroon ng malambot na puso ang mabisang panlaban sa puot at galit. Kapag malambot ang puso natin, naunawaan natin ang paghihirap na pinagdaanan ng ating kapwa na gumawa ng masama sa atin. Naunawaan natin na ang sino mang gumawa ng masama, siya ang mabibigatan, siya ang mahihirapan. Kaya concerned tayo sa ating kapwa na gumawa ng masama sa atin. Lahat tayo naranasan natin ang ganito. May taong gumawa ng masama sa atin na kinagalitan natin at gusto natin siyang gantihan. Pero hindi nagtagal, nabalitaan mo na may nangyaring masama sa taong nagkasala sa atin na gusto nating gantihan. Posibleng nagkaroon siya ng kanser, namatayan siya, o namamalimos na siya ngayon. Nung nabalitaan natin ang masama na nangyari sa ating kapwa, biglang naalis ang galit natin. Kasi hindi ganun ang gusto nating iparusa. Hindi ganun kabigat. Ganito po ang logic. Kung maunawaan lang natin ang mga paghihirap na pinagdaanan, ang mga masamang ginawa sa ating kapwa na ito ang nagtulak sa kanya para gumawa ng masama, para saktan tayo, at isama pa natin ang kasalanan, ang bigat na dulot ng kasalanan na kanyang ginawa, imbes na magalit tayo, maaawa pa tayo sa ating kapwa na gumawa ng masama sa atin. Imbes na gantihan natin, gagawan pa natin ng mabuti. Kung ano man ang kasalanan na ginawa sa atin, ang Panginoon na matuwid ang huhusga, hindi tayo. Ang utos sa atin, maging mabait, maging merciful,
magpatawad. Dahil ito ang naranasan nating mga mananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kung naging mabait, merciful ang Diyos, kaya nga ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, na siya ang umako ng ating mga kasalanan nung siya ang namatay sa krus. Kaya tayo pinatawad sa marami nating kasalanan, hindi dahil deserving tayo, kundi sa kabila ng pagiging masama natin, sa kabila ng pagiging kalaban natin ang Diyos. Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin na hindi naman natin deserve? Na dahil sa ating pagkikipag-isa kay Jesus, tayo na walang mabuting reputasyon sa harapan ng Diyos, imbes na siraan tayo ng Diyos. Bakit patuloy na binibuild up tayo ng Panginoon? Imbes na gantihan tayo ng Diyos sa marami nating kasalanan na ito ang deserve natin, bakit mabuti ang ibinibigay sa atin? Eternal life ang ibinigay sa atin. At kung ganito ang naranasan natin sa Panginoon, at sagana natin naranasan ito na hindi natin deserve, di ba dapat ganun din ang i-extend natin sa ating kapwa? Maging mabait, maging merciful, at mapagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kung lahat tayo ay magmamanifest sa atin ang ganitong graces, pagkakaroon ng loving unity sa ating iglesia. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, hindi mo kayang gawin na maging mabait at maging malambot ang puso mo sa iyong kapwa. Kaya mong maging matulungin sa mga taong mahal mo, sa mga taong kayang ibalik ang favor sa iyo, sa mga taong kamag-anak mo, pero hindi sa iyong mga kalaban. Dahil hindi mo pa naranasan ang ganito. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus. At doon mo mararanasan, kalaban ka ng Diyos. Deserve mo ang kaparusahan sa impyerno. Pero sa awa, pag-ibig ng Diyos, imbes na ikaw ang kumarga ng iyong kasalanan sa impyerno sa pangwalang hanggan, ang anak niya, ang Panginoong Yesus, ang kumarga ng lahat ng penalty ng kasalanan mo nung siya ang namatay sa krus. At kapag nanampalataya ka kay Jesus at maranasan mo ang ganito, at maging totoo sa iyong buhay, doon magumpisang makakaya mong maging mabait, maging merciful, hindi lang sa mga taong mahal mo, kundi pati sa mga taong sinaktan ka, kalaban mo. Dahil ito ang naranasan mo sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. So next Sunday, magkakaroon tayo ng separate sermon patungkol sa forgiveness. Dahil napaka-importante sa atin na matutunan natin ang magpatawad. Tayo po ay manalangin bago po natin awitin ang ating closing hymn. Panginoon, napakaraming kasalanan, Panginoon. Sagana ang kasalanan sa aming mga buhay. Pero sagana at higit ang iyong biyaya, Panginoon. At ang nagbibigay ng comfort, confidence sa amin na ang crowning glory mo, Panginoon, ay ang iyong kakayahan, ang iyong kagustuhan na magpatawad ng kasalanan. Tulungan mo po kaming maunawaan namin ito sa pamagitan ng iyong pagbibigay ng iyong anak sa krus. Tulungan mo po kaming ma-internalize namin, maunawaan namin kung papaano sa pamagitan ng pagbibigay ng iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Yesus, imbes na ibigay mo ang deserve naming impyerno, pagpapala, buhay na walang hanggan ang binigay mo.
Imbes na sirain mo kami, na deserve naman namin dahil wala kaming mabuting reputasyon sa iyong harapan. Bakit binibuild up mo kami, Panginoon, araw-araw? Kung ito ang nararanasan namin, Panginoon, sa iyo, sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus, dahil sa aming Panginoong Yesus, kahit hindi namin deserve. Hindi ba dapat ito rin ang ibigay namin sa aming kapwa? Tulungan mo po kami maranasan ito. At maging totoo sa amin ang iyong mercy, ang iyong kindness, ang iyong forgiveness upang mag-manifest sa aming buhay para sa glory ng iyong pangalan. Amen.